Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Wing and Sir Joel po. Opo, ma'am, nasa inyo ba si Gutesa? Wala po. Mga alegasyon na ito hindi po totoo. Kaugnay sa pahayag po na si Gutesa ay umano'y hawak, illegal na dinetain o tinatakot ng Philippine Navy o Philippine Marine Corps na MC2 na mention a couple of days ago, malinaw na itinatanggi ng hukbong dagat ng Pilipinas ang aligasyong ito po, Sir and Ma'am. Kapitan Martinez, ganito, si Gutesa ba ay ano estado ngayon sa Armed Forces of the Philippines? Kasi iba-iba yung lumalabas na impormasyon. Siya ba'y retirado na? Oo, siya ba ay awol or active pa? At sa anong service ng AFP? Apo. Si Mr. Orly Gutesa ay miyembro po dati ng Philippine Marine Corps. Pero nagretiro na po siya noong 2020. Nung nagretiro po siya ng 2020, hindi po nag-apply sa kanya yung automatic na pagiging reservist. So he is considered as a civilian. Okay. Malinaw po yun. Bakit po hindi nag-apply sa kanya yung automatic na pagiging reservist? The law, hindi po siya umabot doon sa law po. Okay. Dahil dati po ma'am, in-applyan po yun ma'am. But however, there was a law that was passed and once you have retired, automatic po na magiging reservist po. Nung nagretiro po si Mr. Gutesa, Orly Gutesa, hindi po, wala po yung law na ito. Kaya hindi po siya reservist. Tinignan rin po namin sa list ng reservist po ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps na under po sa Philippine Navy. Wala naman po doon yung kanyang pangalan po, Sir and Ma'am. Okay. Mula po nung, so go ahead, Joel. Hindi, ang tanong ko lang, ano ang huling impormasyon po ninyo kay Orly Gutesa? Kung meron man, ma'am. Okay. Gusto ko lang ilinaw sa lahat na yung inyong Philippine Navy, hukbong dagat ng Pilipinas, ay nag-exert ng effort, all effort, to inspect, to validate, to verify yung presence po ni Mr. Gutesa. At talagang wala naman po sa sinasabing MC2, Marine Corps, or Philippine Navy. At pag sinabi pong masusing pag-inspeksyon, we did our very best. That also includes contacting him. So hindi po makontak po si Mr. Gutesa. Okay. May sinasabi po kasi na pagkatapos siya mag-testify sa Senate noon, Kapitan, siya ay inilagay sa kustodiya, proteksyon ng mga kapwa daw po niya Philippine Marines. Meron po bang katotohanan niyo? Meron kayong nakuha sa radar ninyo na siya nga ay prinoteksyonan ng mga miyembro ng Philippine Marines? I would just like to clarify po sa lahat na lahat po ng miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas ay malinaw po sa kanila yung aming tungkulin at saka yung aming laws pertaining to sa unauthorized protection without the authority given by the Armed Forces of the Philippines. So pag nagbibigay po sila sa mga ganitong protection or illegally detaining them is unauthorized po, and they will be subjected to the military law because the Philippine Navy itself and the Philippine Marines are looking for him also. So if a member would be found to have been cuddling si Gutesa, he would know the consequences of his actions. And I would just like to emphasize po sa lahat po na we are yung inyong Armed Forces of the Philippines we alam namin yung hukbong dagat ng Pilipinas po, alam po namin yung importansya ng pagtestigo po ng isang individual, lalo na when it comes to this kinds of issue. We have the values of integrity and we value truth also, and responsibility and accountability po. So yun po, Sir and Ma'am. Okay. Ito na lang, Hilohiret. Kung wala po sa mga aktibong Philippine Marines ang kustodiya kay Gutesa, yung posibilidad na nasa mga dating member ng Philippine Marines, hindi po kaya?
If we would, kung isusuri po natin yung mga komento during, I think that was the past month regarding kay Mr. Gutesa, makikita po natin yung mga words na ex-Marines. So definitely po, yung mga kanyang mga classmate, but I do not want to speculate. So, but labas na doon ang AFP. Ma'am? Labas na po doon ang AFP kung sakali. Yes, ma'am. Alright, Opo, labas na po doon sa AFP po. Yes, Alright. Okay, Captain, salamat po sa oras po ninyo. Mag-ingat po kayo. Magandang umaga po. Good morning po sa inyo. Opo. Thank you. Sir, naninigan po ang hukong dagat ng Pilipinas na walang kaming tinatago at hindi kami sangkot sa anumang pagtatago, pagkanlong o nagpag-pressure sa kahit sino mang testigo. Ang aming tanging ang aming layunin and we would want to fight for is yung katotohanan. We have sworn our oath to the Constitution, we believe in the constitutional processes, and we are here to serve the country. Salamat Captain, po. thank you. Good morning. Good morning. Captain Marisa Martinez, spokesperson Philippine Navy. Samantala, sumubok din po kami noong Lunes pa na makakuha at makapanayam sa programa si dating